May mga bagay na mahirap paniwalaan hanggat hindi mo mismo nakikita, mga kwentong madalas nating tawaging katang-isip lamang dahil mas madaling isipin na walang ganitong uri ng kasamaan sa totoong mundo. Ngunit may mga pangyayaring kahit anong paliwanag ng siyensya, relihiyon o lohika ay tila may isang bagay pa ring hindi maabot ng normal na pag-unawa. Nagsimula ito sa isang batang babae, tahimik, normal at walang dahilan upang maging sentro ng takot ng kahit sino. Ngunit habang lumilipas ang mga gabi, may mga pagbabago na unti-unting napansin ng mga tao sa paligid niya, mga bagay na hindi madaling ipaliwanag bilang simpleng sakit o trauma lamang. Sa umpisa, maliit lang ang mga senyales, mga kakaibang ingay sa kwarto, mga bulong sa dilim, at mga gabing tila may ibang presensya sa loob ng bahay habang lahat ay natutulog. Ngunit habang mas tumatagal, mas lumalalim ang pakiramdam na parang may isang bagay na hindi dapat naroon at unti-unti nitong kinukuha ang kontrol sa batang babae na dating kilala ng lahat. At ang pinakanakakatakot sa lahat, hindi ang pagbabago ng kanyang mukha o ang mga bagay na nagsisimulang mangyari sa paligid niya, kundi ang sandaling marirealize mong habang nakatingin ka sa kanya, parang may ibang bagay na nakatingin pabalik mula sa loob ng kanyang mga mata. Sa panlabas, walang kakaiba sa buhay ni Regan McNeil. Isa lamang siyang batang babae na lumalaki sa isang tahimik na bahay kasama ang kanyang ina. Sa isang panahon kung saan ang pinakamalaking problema lamang dapat sa isang bata ay paaralan, kaibigan at simpleng takot sa dilim. Ngunit minsan, ang mga bagay na pinakamapanganib ay hindi agad nagpapakita ng sarili nilang anyo. Sa umpisa, nagsimula lamang ito bilang maliliit na pangyayari na madaling baliwalain. Mga tunog ng yabag sa itaas ng bahay kahit walang ibang tao, mga katok sa dingding tuwing gabi at mga sandaling parang may naririnig na bulong mula sa kwarto ni Regan habang siya ay natutulog. Inakala ng kanyang ina na normal lamang ito, marahil epekto ng lumang bahay, stress o imahinasyon ng isang batang madalas maiwang mag-isa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging kakaiba ang mga pangyayari at mas mahirap paniwala ang aksidente lamang ang lahat. May mga gabing nagigising si Regan na tila may kausap kahit walang tao sa paligid at kapag tinatanong kung sino ang kinakausap niya, may mga sagot siyang hindi normal para sa isang bata. Minsan, sinasabi niyang may kaibigan daw siya sa kwarto, isang presensyang hindi nakikita ngunit palaging naroon kapag madilim na ang paligid. Sa simula, tila inosente lamang ang lahat, parang simpleng imaginary friend na karaniwan sa mga bata. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang pagbabago sa paraan ng pagsasalita ni Regan, sa paraan ng kanyang pagtitig at sa pakiramdam na dala niya kapag bigla siyang tumatahimik na parang may nakikinig sa loob ng kanyang isip. Unti-unti, nagsimula ring magbago ang paligid ng bahay. May mga gamit na gumagalaw ng walang dahilan, mga pinto na kusang bumubukas sa kalagitnaan ng gabi, at mga malamig na bahagi ng kwarto na tila hindi naaabot ng init kahit sarado ang lahat ng bintana. At habang mas lumalala ang mga pangyayari, nagsimula ring magbago si Regan mismo. Hindi lamang sa kilos, kundi sa paraan ng kanyang presensya na parang may ibang bagay na unti-unting pumapalit sa batang dating kilala ng kanyang ina. May mga sandaling bigla siyang nagiging agresibo, nagsasalita ng mga bagay na hindi niya dapat alam at tumatawa sa mga oras na walang nakakatawa. At sa bawat pagkakataong nangyayari iyon, may isang pakiramdam na unti-unting lumalakas sa loob ng bahay. Isang presensyang tila mas nagiging komportable habang mas natatakot ang mga tao sa paligid nito. Ang pinakanakakatakot sa lahat, hindi ang mga kakaibang pangyayari, kundi ang paraan ng pagtingin ni Regan sa mga tao habang lumalala ang lahat. Dahil minsan, parang hindi na bata ang nakatingin sa'yo, kundi isang bagay na tahimik na nagmamasid mula sa likod ng kanyang mga mata. At habang mas desperado ang kanyang ina na humanap ng paliwanag, mas nagiging malinaw na ang nangyayari kay Regan ay hindi simpleng sakit, trauma o problema sa isip. Dahil may mga sandaling tila may isang bagay na nagsasalita gamit ang kanyang boses, kumikilos gamit ang kanyang katawan at unti-unting inaangkin ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Sa puntong iyon, nagsimulang mabuo ang pinakanakakatakot na posibilidad na baka ang tunay na bangungot ay hindi tungkol sa isang batang nagkakasakit, kundi tungkol sa isang presensya na matagal nang naghahanap ng paraan upang makapasok sa mundo ng tao at natagpuan nito ang perpektong daan sa loob ng isang inosenteng bata.
Bago pa nagsimulang magbago si Regan, bago pa napuno ng kakaibang presensya ang bahay na dating tahimik, may mga bagay nang nangyari na tila maliit lamang noong una, ngunit unti-unting naging daan para may makapasok na hindi dapat pinapapasok. Sa mga panahong madalas maiwang mag-isa si Regan, nagsimula siyang maging interesado sa mga bagay na para lamang sana sa laro at simpleng curiosity ng isang bata. Mahilig siyang magtanong tungkol sa kamatayan, sa mga espiritu, at sa posibilidad na may mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. At tulad ng maraming bata, hindi niya naintindihan ang panganib ng mga bagay na pilit niyang inuunawa, lalo na kapag ang mundo ng imahinasyon at realidad ay hindi pa malinaw ang hangganan sa isip niya. Sa loob ng bahay, may isang lumang bagay na hindi agad pinansin ng kanyang ina, isang Ouija board na una nilang inakalang simpleng laruan lamang. Ngunit habang mas madalas itong gamitin ni Regan, nagsimula siyang magsalita tungkol sa isang kaibigan na lagi raw niyang nakakausap kapag mag-isa siya. Tinatawag niya itong Captain Howdy. Sa simula, tila inosente lamang ang lahat. At kahit ang paraan ng pagkukwento ni Regan tungkol dito ay parang ordinaryong imaginary friend lamang ng isang bata. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging kakaiba ang mga detalye dahil may mga bagay na nalalaman si Regan na hindi naman niya dapat alam. At may mga pagkakataong tila may ibang personalidad na sumasagot kapag siya ang kinakausap. Unti-unti, ang simpleng laro ay naging mas madilim at ang presensyang dati parang boses lamang sa dilim ay nagsimulang magkaroon ng epekto sa totoong mundo. May mga tunog na walang pinagmumulan, mga aninong tila gumagalaw sa gilid ng paningin, at mga gabing ang buong bahay ay may pakiramdam na parang may ibang humihinga bukod sa mga taong naroon. Habang mas lumalala ang mga pangyayari, may mga taong nagsimulang magtanong kung may koneksyon ba ang lahat sa lumang kasaysayan ng bahay at ng lugar na kinatatayuan nito. Dahil ayon sa ilang kwento, may mga taon na ang nakalipas kung kailan may mga ritual, karahasan at kakaibang pangyayari ring naganap sa paligid ng lugar na iyon. Mga bagay na tila matagal nang nakalimutan ngunit hindi kailanman tunay na nawala. At habang mas nagiging marahas ang pagbabago kay Regan, mas nagiging malinaw na ang kaibigan na una niyang nakausap ay hindi simpleng produkto ng imahinasyon ng isang bata. Dahil walang ordinaryong imaginary friend ang kayang manipulahin ang paligid, sirain ang isip ng tao at unti-unting kontrolin ang katawan ng isang inosenteng bata, may mga sandaling tila nawawala si Regan sa sarili niyang isip. At kapag bumabalik siya, parang hindi niya maalala ang mga nangyari, habang may ibang bagay na gumagamit sa kanyang katawan. At sa bawat pagkakataong nangyayari iyon, mas lumalakas ang pakiramdam na ang tunay na Regan ay unti-unting nawawala sa ilalim ng presensyang kumakapit sa kanya. At doon nagsimulang maintindihan ng ilan na ang nangyayari ay hindi simpleng possession story na maririnig mo lamang sa mga lumang kwento, kundi isang mas malalim at mas mapanganib na uri ng kasamaan. Isang bagay na matagal nang naghihintay ng tamang isip na maaari nitong pasukin at isang inosenteng batang walang ideya na binuksan niya mismo ang pinto para makapasok ito. Habang mas lumalala ang kondisyon ni Regan, mas desperado ang kanyang ina na humanap ng paliwanag at sa bawat doktor, espesyalista at pagsusuring ginagawa, iisa lamang ang paulit-ulit na sagot na walang malinaw na dahilan para sa mga nangyayari sa bata. Ngunit habang mas maraming tao ang sumusubok ipaliwanag ito gamit ang siyensya, mas nagiging malinaw na may mga bagay na hindi kayang abutin ng normal na pag-unawa. Dahil ang mga pagbabago kay Regan ay hindi na simpleng mood swings, trauma o sakit sa isip. May mga pagkakataong nagsasalita siya gamit ang boses na hindi kanya, mga salitang hindi dapat alam ng isang batang katulad niya, at mga bagay tungkol sa ibang tao na imposibleng malaman niya nang walang nagsasabi. At ang pinaka-nakakatakot, habang mas tumatagal, mas parang nawawala si Regan sa sarili niyang katawan. May mga sandaling nakatitig lamang siya sa kawalan na parang may ibang bagay na nakatingin mula sa loob niya habang tahimik na pinagmamasdan. Ang lahat sa paligid, nagsimula ring lumala ang mga pangyayari sa bahay. Ang mga pinto ay kusang bumabagsak, ang mga gamit ay gumagalaw ng walang humahawak, at ang buong kwarto ni Regan ay tila nagiging mas malamig habang lumalalim ang gabi. Isang lamig na hindi normal, kundi parang may kasamang presensya na unti-unting pumupuno sa bawat sulok ng bahay. May mga pagkakataong tila may dalawang magkaibang tao sa loob ni Regan. Isang batang pilit lumalaban sa takot
at isang bagay na tahimik na kumakapit sa kanya habang mas lalo nitong inaangkin ang kontrol. At sa bawat gabing lumilipas, mas humihina ang batang dating kilala ng kanyang ina. Hanggang sa dumating ang punto na kahit ang mga taong matagal nang tumatanggi sa ideya ng supernatural ay nagsimulang matakot sa posibilidad na may ibang bagay ngang nasa loob niya. Dahil walang normal na tao ang kayang gawin ang mga bagay na nagsisimulang mangyari kay Regan. At walang simpleng sakit ang kayang magdulot ng ganoong klaseng pagbabago sa isip at katawan ng isang bata. At habang mas lumalalim ang takot sa loob ng bahay, may isang katotohanang unti-unting nabubuo na ang presensyang kumakapit kay Regan ay hindi basta espiritu lamang at lalong hindi simpleng multo. Dahil sa bawat sandali na gumagamit ito ng kanyang katawan, parang may mas malalim na galit, mas matandang kasamaan, at mas mapanganib na intensyon na unti-unting nagpapakita ng sarili nito. May mga pari na nagsimulang tawagin at sa sandaling makita nila si Regan, may ilan na agad nakaunawa na hindi ito ordinaryong kaso. Dahil may mga bagay na nararamdaman nilang hindi nila kayang ipaliwanag. Isang presensya na tila hindi lamang gustong manakot, kundi gustong sirain, pahinain, at tuluyang wasakin ang sinumang susubok lumaban dito. At doon nagsimulang mabuo ang pinakanakakatakot na posibilidad na ang nasa loob ni Regan ay hindi lamang isang demonyo na naghahanap ng katawan, kundi isang sinaunang kasamaan na matagal nang naghahanap ng paraan upang makapasok sa mundo ng tao. At ngayon, unti-unti nitong ginagamit ang isang inosenteng bata bilang pintuan palabas. Habang mas lumalalim ang gabi sa loob ng bahay ni Regan, mas nagiging mabigat ang pakiramdam ng bawat taong naroroon na para bang ang mismong hangin ay unti-unting napupuno ng isang presensyang hindi dapat umiiral sa mundo ng tao. At sa bawat oras na lumilipas, mas nagiging malinaw na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pagliligtas sa isang bata, kundi tungkol sa pagpigil sa isang bagay na gustong tuluyang makawala. Sa loob ng kwarto, halos wala nang natitirang bakas ng dating katahimikan. Ang mga dingding ay may mga marka na tila walang malinaw na pinagmulan, ang mga gamit ay gumagalaw ng kusa, at ang lamig sa paligid ay sobrang bigat na parang may isang bagay na unti-unting sumisipsip ng buhay mula sa mismong bahay. At sa gitna ng lahat, naroon si Regan, ngunit habang mas tumatagal, mas nagiging mahirap paniwalaan na siya pa rin ang nakikita ng mga tao. Dahil sa bawat sandaling nagsasalita, siya! May ibang boses na sumasabay, mas mababa, mas galit, at tila may kasamang puot na hindi kayang magmula sa isang bata. May mga pagkakataong tila lumalaban pa si Regan mula sa loob. Parang may bahagi ng isip niyang pilit humihingi ng tulong habang unti-unting nilalamon ng presensyang kumakapit sa kanya. Ngunit sa bawat pagtatangka niyang lumaban, mas nagiging marahas ang bagay na nasa loob niya, na para bang ayaw nitong mawalan ng kontrol sa katawan na matagal na nitong inaangkin. Habang isinasagawa ang ritual, mas lumalakas ang presensya sa loob ng kwarto. May mga tunog na tila nanggagaling sa lahat ng direksyon, mga bulong na hindi maintindihan ngunit sapat para maramdaman ng bawat tao ang takot, at mga sandaling parang mismong realidad sa paligid nila ay nagsisimulang mabaluktot. At habang mas lumalalim ang ritual, mas nagsisimulang magpakita ang tunay na intensyon ng presensyang nasa loob ni Regan. Dahil hindi lamang nito gustong manatili, gusto nitong sirain ang pananampalataya, takutin ang bawat taong naroon, at iparamdam na walang sapat na lakas upang pigilan ito. Ngunit sa gitna ng takot, may isang bagay na unti-unting naiintindihan ng mga lumalaban dito, na habang pinapakain ito ng galit, sindak at desperasyon, mas lalo itong lumalakas. At kung may paraan man upang mailigtas si Regan, kailangan may isang taong handang harapin ang kasamaan nito ng direkta kahit kapalit pa ang sarili niyang kaluluwa. At sa sandaling iyon, habang ang buong kwarto ay tila unti-unting nilalamon ng dilim at habang ang presensya sa loob ni Regan ay halos tuluyan ng kumakawala, may isang desisyong ginawa na magbabago sa lahat. Isang sakripisyong hindi para talunin lamang ang kasamaan, kundi upang pigilan itong manatili sa mundo ng tao. At habang sumisigaw ang boses na hindi kay Regan, habang ang buong bahay ay tila nanginginig sa galit ng isang sinaunang presensya,
May isang katotohanang naging malinaw sa lahat ng naroon na may mga uri ng kasamaan na hindi kailanman tunay na nawawala, kundi pansamantala lamang na napipigilan bago muling humanap ng bagong daan pabalik. Pagkatapos ng gabing iyon, may mga naniwalang tuluyan nang natapos ang bangungot na ang kasamaan na minsang kumapit kay Regan ay tuluyan nang nawala at na ang lahat ng nangyari sa loob ng bahay ay magiging isa na lamang madilim na alaala na pilit kakalimutan ng mga nakaligtas. Ngunit may mga bagay na hindi basta nawawala pagkatapos ng isang gabi. Lalo na kapag ang pinagmulan nito ay mas matanda at mas malalim kaysa sa kayang maintindihan ng tao. Sa mga sumunod na buwan, tila bumalik sa normal ang buhay ni Regan. Unti-unti siyang naging tahimik muli, mas mahinahon at parang walang maalala sa mga nangyari habang may ibang presensyang gumagamit sa kanyang katawan. At para sa marami, iyon na ang senyales na tapos na ang lahat. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari sa paligid ng mga taong konektado sa kaso. May mga pari na nakakaranas ng parehong bangungot. Gabi-gabi, may mga taong nakakarinig ng mahihinang bulong habang nag-iisa at may mga pagkakataong parang may malamig na presensyang dumadaan kahit walang ibang tao sa paligid. At ang pinaka-nakakatakot, may mga sandaling tila bumabalik ang parehong pakiramdam na minsang bumalot sa kwarto ni Regan, isang bigat sa hangin na parang may isang bagay na tahimik na nakamasid mula sa dilim. Hindi ito palaging nakikita, ngunit sapat upang maramdaman na may isang presensya na hindi kailanman tunay na umalis. May ilang taong nagsimulang magtanong kung posible bang ang isang kasamaan na ganoon kalakas ay tuluyan lamang mawawala pagkatapos ng isang ritual. Dahil ayon sa mga lumang tala tungkol sa possession, may mga presensya na hindi basta natatalo, kundi naghihintay lamang, naghahanap ng panibagong kahinaan, panibagong isip o panibagong kaluluwang maaari nilang pasukin. At habang mas maraming taon ang lumilipas, mas dumarami rin ang mga kwento mula sa iba't ibang lugar. Mga batang nagsasalita ng mga bagay na hindi nila dapat alam, mga bahay na may parehong malamig na presensya, at mga taong tila unti-unting nawawala sa sarili nilang pagkatao habang may ibang bagay na kumakapit sa kanila. May ilan na naniniwalang ang nangyari kay Regan ay hindi natatanging kaso kundi isa lamang sa maraming pagkakataon kung saan may isang sinaunang kasamaan na pilit naghahanap ng paraan upang manatili sa mundo ng tao. At sa bawat bagong kwento ng posisyon, mas nagiging malinaw ang posibilidad na may isang bagay na patuloy na gumagalaw sa dilim, tahimik, ngunit hindi kailanman natutulog. At habang mas maraming tao ang pilit tumatangging paniwalaan ang ganitong uri ng kasamaan, mas madali itong nakakahanap ng paraan upang makapasok dahil minsan, ang pinakamapanganib na bagay ay hindi ang presensyang nakikita mo, kundi ang presensyang pinaniniwalaan mong imposibleng maging totoo. Dahil sa ilang gabi, kapag sobrang tahimik ng paligid, may mga taong nagigising na parang may ibang nakatingin mula sa madilim na sulok ng kwarto. At sa sandaling iyon, may isang tanong na unti-unting pumapasok sa isip nila. Paano kung ang bagay na minsang kumapit kay Regan McNeil ay hindi kailanman tunay na umalis? Hanggang ngayon, may mga taong naniniwala na ang nangyari kay Regan McNeil ay isa lamang kwento, isang exaggerated na kaso ng trauma, sakit sa isip o histerya na pinalaki lamang ng takot at relihiyon. Dahil para sa marami, mas madaling tanggapin na may paliwanag ang lahat kaysa aminin na may mga bagay na hindi kayang kontrolin ng siyensya o lohika. Ngunit may mga gabi na kahit ang pinakamatibay na tao ay nakakaramdam ng kakaibang presensya habang mag-isa. Mga sandaling parang may nakatingin mula sa madilim na bahagi ng kwarto kahit walang ibang tao roon. At minsan, sapat na ang isang malamig na bulong, isang tunog sa dingding, o isang biglaang katahimikan upang maalala ng tao na may mga bagay na hindi kailanman tunay na nawawala. Dahil ang tunay na takot sa kwento ni Regan ay hindi lamang tungkol sa isang batang sinapian, kundi sa posibilidad na may mga presensyang matagal nang naghihintay ng tamang sandali upang makapasok sa isip ng tao. Mga bagay na hindi kailangang makita upang maramdaman, at hindi kailangang magpakita ng buo upang sirain ang isang buhay. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, minsan, nagsisimula ito sa maliliit na bagay lamang. Isang boses na parang narinig mo sa gitna ng gabi. Isang aninong mabilis na nawala sa gilid ng paningin mo.
o isang pakiramdam na parang may ibang kasama sa kwarto kahit alam mong mag-isa ka lang. May mga tao ring nagsasabing pagkatapos nilang marinig ang kwento ni Regan, nagsimula silang magkaroon ng parehong bangungot, parehong malamig na pakiramdam at parehong presensya na tila nakatingin mula sa dilim habang sila ay nakahiga at hindi makagalaw. At habang mas natatakot sila, mas lumalakas ang pakiramdam na parang may isang bagay na unti-unting lumalapit. Dahil may mga kasamaan na hindi kailangan ng maraming paraan upang makapasok sa buhay ng tao. Minsan, sapat na ang takot, sapat na ang pagdududa, at sapat na ang isang isip na nagsisimulang maniwala na may isang bagay ngang naghihintay sa dilim. At kung sakaling may isang gabi na magising ka habang sobrang tahimik ng paligid at maramdaman mong parang may nakatayo sa dulo ng kwarto habang nakatingin sa'yo, huwag mong agad isipin na bangungot lamang iyon. Dahil may mga presensyang hindi kailanman tunay na umaalis at may mga bagay na matagal nang naghahanap ng bagong paraan upang makapasok sa mundo ng tao, tahimik, mapagmatiyag at naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling marinig ang isang taong puno ng takot na tatawag sa kanila mula sa dilim.